Nathan's POV. Maliit lang ang bed ni Scarlett pero hindi yun naging hadlang. We managed to do the deed. I let her take me this time at nang matapos kaming dalawa, humiga siya sa ibabaw ko. Di ko alam kung gaano katagal na ganito ang posisyon namin hanggang sa tingnan ko ang mukha niya. Nakatulog na pala siya. Nakapikit ng kanyang mata habang nakayakap siya sa akin. Tumayo ako dahan-dahan na may pag-iingat para di ko siya magising hanggang makalis ako ng kama at nakadapa pa rin siya na higa ngayon sa kama. Kinuha kong kumot para takpan ang hubad na katawan niya na parang may naaaninag akong munting liwanag pero biglang nawala. I swear I saw a spark of light at the back of her neck near her shoulder pero ang bilis ding nawala. Kaya't lumapit ako sa kanya para tingnan ang parting yon at may maliit na peklat akong nakita. Hinaplos ko pa ito. Medyo gumalaw naman si Scarlett kaya't inalis ko ang kamay ko at ayokong maistorbo ang tulog niya. Shit! Di naman ako lasing para kung ano-anong makita ko. Tumayo na lang ulit ako at inayos ko na lang ang sarili ko. Malakas pa rin ang ulan sa labas at ang sabi ng girlfriend ko, huwag daw muna ako umuwi so hindi talaga ako uuwi. Maliit lang ang bed ni Scarlett pero di bale kasya yan. Isisiksik ko ang sarili ko. Bumalik ako ng higa sa kama at inusog ko siya ng higa. Tapos pinatagilid ko siya at pumeso din ako ng higa patagilid at niyapos ko siya. Pero di agad ako nakatulog. Sobrang dikit na dikit ang aming mga katawan ngayon. Naisip ko yung pinag-uusapan namin kanina. She needs space daw pero she made love to me. Natatawa na lang talaga ako sa kalokohan nitong girlfriend ko. Inamoy-amoy ko ang buhok niya. I don't think kaya kong hinihiling niya na pabayaan ko raw muna siya kahit ilang days pero naisip kong pwede kong gamitin ng days na di kami magkikita para i-surprise siya. Sabi ni Elvis Presley, wise man says only fools rush in, but the hell I care. I love Scarlett at paghahandan ko ng pagpopropose ko sa kanya. Scarlett's POV. Nagising ako, wala na si Nathan sa tabi ko. Alam ko, tinabihan niya ako dahil naramdaman ko pa. Inayos niyang pwesto ng higa namin para magkasya kami sa maliit kong kama. Bakit ko ba siya hinahanap? Ito naman ang gusto ko, diba? Ang iwan niya na ako. Natuluyan siyang mawala sa buhay ko. Napatingin ako sa bintana sa labas. Tirik na ang araw at kung titingnan mo, parang di umulan na malakas kagabi. Napatingin ako sa kama ko. How I wish nandito pa si Nathan. Sana naman hinintay niyo muna akong magising or kaya ginising muna ako bago siya umalis. Shit. Wala na siya dito sa tabi ko pero parang inaaway ko pa rin siya sa isipan ko. Tumayo ako sa kama para tiklopin ang kumot, ayusin ang gusot-gusot na bedsheet nang biglang bumukas ang pintuan. It's him. Hindi pa siya umuwi. Hindi niya ako tuluyang iniwan. Lumabas lamang siya sandali para bumili ng coffee dahil kita kong bitbit niya ang mga to. Napaupo ako sa kama and I don't know, I became emotional. Pinilit kong pigilan ang luha ko but I can't. I am not a girly kind of girl but right now I am. I knew he loved me and I am a crazy who's going to crush his heart in a couple of days and shit, it hurts so bad. I am going to be his ex-girlfriend, a crazy one. Yes, I'm going to be one of his ex because I don't think mapapatawad niya ako sa gagawin kong pang-ghost sa kanya. Nilapitan niya ako at agad tinabihan ako ng upo sa kama. What's the problem, baby? Ang tanong niya na may pag-aalala. Medyo sumakit kasi yung puson ko. I think parating na yung mens ko. Pagdadahilan ko at pinunasan ko ang luha ko. Okay. Kala ko pa naman naiiyak ka sa tuwa dahil bumalik ako. Kala mo iniwan na kita nang di nagpapaalam, no? At inabot niya sa akin isang coffee na hawak niya. Thank you. May pending project pala ako and I don't think matatapos ko siya. Don't worry, I'm on it. Ang agad niyang sagot sa akin kahit di pa ako tapos magsalita. Kung hahawakan niyang pendings ko, isa lang ibig sabihin. Tototohanan niyang sinabi niya kagabi na ibibigay niyang space na hinihiling ko. I'm sorry, Nathan. Wala na akong ibang masabi pa. Don't worry about it. Alam ko naman na babawi ka sa akin eh. Ang nakangiti niyang sabi and it breaks my heart. Akala niya nagsasorry ako dahil may hindi ako natapos na project. Pero ang totoo, nagsasorry ako dahil ito na ang huling beses na makikita niya ako. Tara na, mag-almusal muna tayo. Nalagay ko sa table yung binili kong breakfast. Tumayo ako habang bitbit ko ang coffee na inabot niya at sabay na nga kaming pumunta sa pagkainan. Nakasarado pa rin ang pintuan ni Diana. Tulog pa siguro. Sana lang hindi niya narinig yung mga halinghing namin ni Nathan kagabi.
Kakahiya pero siguro naman. Hindi dahil umulan naman kagabi while we're doing it. Sobrang bait talaga ni Nathan. Dahil hindi lang para sa amin dalawa ang binili niyang breakfast. Included na rin si Diana at nagpapasalamat ako sa kanya. Masarap naman yung breakfast na binili niya. Kaso konti lang nakain ko dahil wala nga akong gana na napansin naman ni Nathan. May sakit ka ba? Ba't parang wala kang ganang kumain? Paano ko uuwi kung ganyan ka? Ang sabi niya sa mababaw na boses. Napasmile naman ako sa sinabi niya. Oo, may sakit talaga ako. May sakit sa utak. Nathan is passionate, caring, handsome, and very good in bed. And I am so crazy para gawin sa kanyang bagay na to. Pinilit kong kumain na madami para mawala ang agam-agam niya. Natapos na kaming kumain. Naligpit din ang pinagkainan namin and it's time. He needs to go back to his place para mag-work at nandito kami ngayon sa tapat ng pintuan. You know I love you, right? Tumango naman ako sa sinabi niya. Can you please say it? Ang nakangiting sabi niya. I looked into his eyes at di ako nagdalawang isip sabihin ng mga salitang gusto niyang marinig. I love you. And this time I mean what I said. I do love him. Niyakap namin isa't isa. Medyo matagal before we let go. Nagpaalam na siya and he was about to go pero bumalik siya. He kissed me. It was a nice, gentle, soft kiss. And I kissed him back because why not? A goodbye kiss. Halos madurog naman ang puso ko sa sunod na ginawa niya. Pinagdikit niya ang aming mga noo. He smiled and said, I will see you soon. And then he left. And it pains me knowing na hindi na mangyayaring gusto niya. We're probably never gonna see each other again. Scarlett's POV. Kasalukuyan kami ngayon nakasakay sa cargo aircraft papunta sa isang island which is hindi namin alam kung saan lupalop ng Pilipinas matatagpuan. Lahat kami tahimik lang nakaupo nang biglang nag-vent out si Alexandra. This training is shit. Lahat tayo may mga agents na. Hindi ko alam kung anong binabalak ni DB at hindi ko maintindihan bakit pati mga cellphone natin or any communication device is not allowed. Nagkatinginan lang kaming dalawa ni Margo at mabuti pang wag na magkomento lalo pa na sa DB ang pinag-uusapan. Our boss knows everything and it's not a good idea na mag-talk back kami behind her back. Sadyang iba lang talagang level ng angas ito ni Alexandra at siya lang talagang mahilig magreklamo sa lahat ng bagay. Huwag ka na magreklamo, Alexandra. Okay nga itong ginagawa ni DB eh. Isipin mo ha, pinagbakasyon niya tayo ng 3 months with pay, tapos ngayon naman training with pay pa din. Ayaw mo nun? Mahasang skill natin. Pero maiba tayo ng usapan, alam nyo ba? May nakalap ako impormasyon at legit to. Hulaan nyo kung sino mag-training sa atin. Ang sabi ni Bridget na tila kinikilig. Sa itsura niya malamang lalaki, dahil halos mapunit na ang kanyang labi sa sobrang laki ng kanyang pagkakangiti. Himala, wala ba siyang joke ngayon at chismis ang inatupag niya ipahula? And speaking of kilig, never ko atang mararanasan yan. Kamusta na kaya ngayon sa Nathan? Panigurado hinahanap niya na ako. Gusto na sana niyang tawagan kahit marinig man lang ang boses niya. Kaso nga wala, kompiskado lahat ng gadgets namin. Para kaming mga kriminal na papasok sa kulungan at makukuha lahat kapag natapos ng training. Tayong sarili lang ang bitbit namin papunta sa islang yon. Ano? Wala bang manghuhula sa inyo? Ang sabi pa ni Bridget. Tigilan mo ko, Bridget. Wala akong panahon para manghula. Ang mataray na sagot ni Alexandra. Di don't. Ang nakataas kiling na sagot ni Bridget at bigla siyang dumako ng tingin sa akin. Oh, Scarlett, himala. Parang di ka ata game ngayon. Ano, 500 kapag nahulaan mo? Ang paghahamon niya sa akin. Alam niya sigurong wala siyang mapapala kay Margo, kaya ako ang kinakausap niya ngayon. Gusto ko nga sana patulan yung challenge niya. Kaso naisip ko, ano naman gagawin ko sa 500? Sa isla kami pupunta. May tindahan ba dun? Tsaka may 500 ba talaga siya? Pakita mo ng 500. Sagot ko sa kanya. Alam mo na ngang kinumpis ka lahat ng gamit natin eh. Pero huwag kang mag-alala, babayaran kita pag natapos tayo sa training. Kawawa naman. Di ba man kami nakakapunta sa isla, bored na agad siya sa buhay niya. Tsaka seryoso ba talaga siya? Di nga namin alam gaano katagal ang pagstay namin sa isla eh. Pero kung iisipin, di naman masyadong matagal dahil per batch ang training. Katulad ngayon, 4 lang kami. Tapatan ng pwesto ng upo namin ni Bridget dito sa loob ng plane, kaya siguro akong pinuputakti niya. Pero okay na rin kaysa naman dito sa katabi ko na si Margo na wala yatang balak magsalita. Isang tanong, isang sagot ang peg niya sa buhay.
Gusto ko sana siyang tanungin kung ano ba talagang ginawa niya nung umuwi siya sa province kaso wala kaming time. Dahil syempre heartbroken ako, di ko nagawang tapusin ang pag-iimpake ng gamit namin. After umalis si Nathan that morning, wala akong ginawa kundi mag-emote at makinig ng heartbroken playlist. Pero syempre, hinihintay ko muna makaalis si Diana bago ko gawin ang kahibangan ko. Thankful ako kay Marco dahil hindi naman siya mareklamo nang maabutan niya akong halos magsisimula pa lang sa pagliligpit at agad din niya akong tinulungan. Lumabas siya saglit at ewan kong saan niya nahagilap ang tatlong lalaki na kasama niya pagbalik niya. Mga tambay siguro sa labasan at sa isang iglap na ilagay sa isang truck ang mga gamit namin. Pinagtatambak muna namin sa isang storage space na nirentahan din namin. Naalala ko na naman si Nathan. Paniguradong magugulat yon. Wala nang laman ang apartment na tinitirhan ko. Pati rin ako'y wala dahil nandito ako ngayon. Are you crying? Nagulat ako sa tanong ni Bridget and shit. Dahil talagang may luha nga akong pumatak galing sa kaliwang mata ko. Napuwing lang. Ang sagot ko sabay punas. O ano, game ka na ba? Ang tanong ulit ni Bridget. Ay, ang kulit talaga nito. Kita na nga may heartbroken dito kaso hindi nga pala niya alam. Tanging si Margo lang nakakaalam pero parang wala naman pakialam sa feelings ko. Basta bigyan mo ako ng isa pang clue. Sige, game. At after kong sabihin yon, biglang may umalingaw-ngaw na tunog kasabay ng pagbukas ng sindi ng mga ilaw. Nagkatinginan kaming apat. We all know what's happening. It is an alarm sound. I'll check. Agad na presenta ni Margo. Tinanggal ang seatbelt at naglakad papunta sa may cockpit. Muntik pa siyang masobsob sa isa sa mga cargo box because of turbulence. Ang daming box. Di na namin matanaw ang unahan ng aircraft dahil natatabunan. Bakit ba kasi may dito sinakay? Hindi naman masyadong halata na nagkuripot ang boss namin na si DB at sinabay pa ang flight namin sa mga bagaheng di naman namin alam kung anong laman. Samantalang kami kahit isang bagay wala kaming nadala. Patuloy din ang pagtunog ng alarm hanggang sa bumalik na si Marco. There is a minor problem. Ang sabi agad niya. Ano? Ang halos sabay-sabay na sabi naming tatlo. Una, we don't have a pilot. Pangalawa, we are out of fuel. Pangatlo, the radio doesn't work. At pang-apat, there is no parachute. Ang sagot sa amin ni Margo na tila ba, napakalit lang na problema ng mga sinabi niya. Are you kidding me? Is it how do you find a minor problem? Ang malakas na sigaw ni Alexandra. Yeah, how are we going to survive? Ang sigaw din ni Bridget. Halata sa boses ng dalawa ang pagpapanik, samantalang ako na may walang masabi or pwedeng wala na akong pakialam. Kung mamamatay, mamamatay. Deserve ko to sa ginawa ko kay Nathan. Can you all please relax? Hindi ko pa nasasabi ang good news. Ang tila relax pang sabi ni Margo. Wow! Sa lahat ng sinabi mo kanina, akalain mo, may natira pa palang good news? So what the shit is the good news? Pwede bang sabihin mo na ngayon at anytime, babagsak ng eroplanong to? Ang demand ni Alexandra. Natanaw ko na ang pupunta nating island at pwede na natin languyan. So tanggalin niyo na yung mga seatbelt nyo at tumalo na tayo. Ang niyaya niya sa amin na para bang wala lang. Yung akala mo pupunta lang kami sa may tindahan at bibili ng candy. At paano mo naman nalaman na yon ang island na pupuntahan natin? Ang sabi naman ni Bridget, because it's so obvious. Ngayon pa nagkaaberi ang sinasakyan natin kung kailan malapit na tayo sa nag-iisang islang natatanaw ko. Hindi niyo pa ba gets? Mula na sumakay tayo dito, simula na agad ang training natin. So we need to go. Dahil mga 2 hours na lang madilim na at mahihirapan tayong lumangoy papunta sa isla. Ang paliwanag ni Margo. That makes sense. Di na ako magtataka kung si Margo unang makakatapos ang training dahil sa talino't mukhang wala talagang kinatatakutan. Isipin mo na lang kung minor lang sa kanya lahat ng nangyayari ngayon. Umalog na naman malakas na eroplano. Naunang tumayo si Bridget at Alexandra para sundin ang sinabi ni Margo. Anong drama yan? Can we go now, Scarlett? Ang tawag niya sa akin. Nakaupo pa rin kasi ako hanggang ngayon at nakabuckle up pa rin ako habang si Bridget at Alexandra naman nakatalon na sa tubig. Pabayaan mo na ako, Margo. Ayoko nang mabuhay. Ang walang kabuhay-buhay kong sagot sa kanya. Sorry, not today. Ang nakangisi niyang sabi at sa isang iglap, natanggal niya ang suot kong belt at halos kalad ka rin niya na ako hanggang sa, shit! We jumped out of an aircraft or mas magandang sabihin, tinulak niya muna ako bago siya sumunod sa pagtalon. Di ko napaghandaan ang pagbagsak ko kaya't nahirapan akong lumangoy paangat nang biglang may humila sa akin.
Halos sabay kaming umangat sa tubig ni Margot. Nababaliw ka na ba, Scarlett? Bakit ang tagal mong umahon? Shit! Di pa nga ako nakakabawi sa paghinga. Sinesermonan agad ako ng kasama ko. Natanaw ko naman si Bridget at Alexandra. Medyo malayo nang nalangoy nila patungo sa direksyon ng isang isla na hindi naman sure kung doon ba talaga kami pupunta. Hindi ako nababaliw, sadyang baliw ako. I miss Nathan, ang naiiyak kong sabi. Listen to me, I have to tell you something. Kung anong nararamdaman mo parehas lang tayo, so stop acting like a baby. Napakunot noo ako sa sinabi niya. Walang problema sa pagpapatigil niya sa akin na magdrama, pero yung sabihing pareho kami ng nararamdaman, ano ang ibig niyang sabihin? Heartbroken din ba siya? Kung ano mang iniisip mo, tama ka, yes. Oh, paano niya nalaman ang naiisip ko? Eh di ko naman sinatinig yon. Really? Ang tangi ko na lamang nasabi, dahil parang di halata sa kanya unlike me. Sa dami ng naluha ko plus the fact na naisipan ko pang magpaiwan sa pa-crash landing ni airplane. Kung namimiss mo siya, bilisan na natin. Pumunta na tayo ng islang yun at tapusin na natin ang training. Because just like you, may tao rin akong gustong balikan. And she started moving. Napaisip ako sa sinabi niya. She's right. Bakit di ko naisip ang bagay na yun? Pwede ko naman balikan si Nathan eh. Gagawa na lang ulit ako ng kung ano mang kasinungalingan. Bakit bigla akong nawala? Total, sinimulan ko na. Eh di tuloy-tuloy na. Tsaka ako na lang iisipin paano ko ipagtatapat sa kanya ang tungkol sa trabaho ko. Kung kanina'y wala akong pakialam kung mamamatay na ba ako, ngayon, muli akong ginunahan para magpatuloy. Namalayan ko na lang ang sarili kong lumalangoy. Sinundan ko si Margot. Di na namin batalaw yung aircraft na sinasakyan namin. Naglahong bigla. Nag-focus kami sa paglalangoy. Kailangan makarating kami bago sumapit ang dilim. Sa tansya ko, mga 1 oras din atang nilangoy namin bago makarating. And shit, parang wala namang tao ang islang to. Nakaiga na sa buhangin si Bridget at Alexandra ng datnan namin. At tinabihan naman namin sila ni Margot ng higa. What the shit? Mukhang wala naman atang tao dito ah. Sabi ni Alexandra. Pwede ba mamaya ka na muna mag-rant, Alexandra? Pagpahingahin mo muna kami. Sabi naman sa kanya ni Bridget. Shut up. Magsasalita ako kung kailan ko gusto. At kung ayaw mo marinig ang sasabihin ko, takpan mo ang tenga mo. Ang pikon na sabi ni Alexandra. Shit. Kung walang tao dito sa islang to, dapat ma-rescue na kami. Wala pang 15 minutes magkakasama, may nagbabangayan na. Tumayo naman agad si Margot. Ang bilis niyang magpahinga. Saan ka pupunta? Ang tanong ko sa kanya. Maglalakad-lakad. Titingnan ko kung wala ba talagang tao dito. No need for that. Ang dinig naming sabi ng isang lalaki kaya't napangawi ang paningin namin sa direksyon na nagsalita. Welcome to Training Island. Napatayo ako, ganun din si Bridget at Alexandra. Nakapagtataka, saan kaya galing ang lalaking matikas, gwapo, matipuno, papunta sa amin? Did I compliment him? I must stop myself at feeling ko nagchichita ko kay Nathan. Parang kani-kanina lang inikot pa namin ang paningin namin, walang katao-tao, tapos bigla siyang sumulpot. Na makalapit siya sa amin parang pamilyar ang mukha niya. Napatin ako kay Bridget and wow, hindi halatang muntik siyang mamatay kanina sa itsura ngayon na tila ba kinikilig sa lawak ng pagkakangiti niya. For sure, kilala niya ang lalaki. Ito yung pinapahuli niya sa akin kanina eh. Kung sakali pala, talo ko sa palaro dahil hindi ko alam ang name nito. Pero sure ako kasamahan namin siya because I've seen him once before. Isa siguro sa mga pamiting DB. Tumingin ako kay Alexandra at parang galit siya. Kung sa bagay, normal lang sa kanyang itsura, yung parang laging galit sa mundo. Lumipat ako ng tingin kay Margot. Well, may bago pa ba? Walang ekspresyon ng mukha, straight face lang. Partida ha, heartbroken pa yan. Huwag mong sabihin na ikaw magta-training sa amin. This is a shit, a joke. Ang agad na rant ni Alexandra na makalapit sa amin ng lalaki. Grabe, ang pogit ang macho ni Kuyang trainer. Ano namang problema nito ni Alexandra at nagreklamo agad siya? Alam ko na. Malamang kagaya ni Bridget, kilala din niya ito. Pero bakit parang galit siya? Huwag mo siyang pansinin, di nakainom ng gamot yan eh. By the way, I'm Bridget. Agad pakilala ni Bridget sa sarili at inabot ang kamay niya para makipagkamay agad na inumang kinuha ng lalaki. Alam ko. Talaga? You know me? Alata ang kilig sa boses ni Bridget. Yes. At pagkatapos tumingin sa aming lahat ng lalaki, of course alam niya. Malamang nabasa niya na ang mga profile namin. Now all of you, follow me. Ang utos niya at tinalikuran kami.
Really, Elias? Uutos-utusan mo kami? I can't believe this. Anong trip ni Debbie? Bakit niya ginagawa to? Amuling reklamo ni Alexandra. Napatigil naman ang lalaki at muli kaming hinarap. Shit! Nagbago ekspresyon ng mukha nito, nakangisi siya, pero he looked so dangerous. Nagkatinginan kaming dalawa ni Margot. Nag-usap ang aming mga mata. Parang sinasabi niyang anuman ang mangyari, huwag kaming mangingialam. Kung gusto namin makalis agad sa islang to, dapat sundin at gawin namin lahat ng iuutos ng lalaking to. Kumbaga, kami ang student at siya ang aming teacher. Naglakad siya papunta sa tapat ng kasamahan namin na puro reklamo sa buhay at expected na namin ang sunod na ginawa nito. Dinamba niya si Alexandra at saka sinakal, inangat sa ere. Pare naman ang pagpupumiglas ni Alexandra at pilit inaalis ang kamay ng lalaking kanina pa niya binabastos. Like you, I don't want to be here, so shut up and do as I say. Kung ayaw mo, wala ka rin magagawa because you're stuck with me. Patigasan tayo, ganun ba ang gusto mo? Sige, game ako. Hindi ko pipirmahan ang clearance mo hanggat di pa rin approve ang clearance ko na makaalis din sa islang to. At pagkatapos tumingon ta sa amin. Hindi lang siya. Lahat ng sinabi ko, applicable din sa inyong tatlo, naiintindihan niyo ba? Ang tanong niya. His voice is filled with authority. Yes, sir. Ang sabay-sabay naming sagot tatlo. Di naman makakasagot si Alexandra dahil sa mga oras na to, para bang kinakapos siya na hininga. No doubt, this man is dangerous. Pero wait, ang sabi niya, ayaw din niya magstay dito. Napaisip tuloy ako, malamang, pinilit lang din siya na gawin ang bagay na to. Kapareho namin para din siyang bilanggo dito sa isla. Hindi makaalis hanggat di tapos ang training. Ang pinagkaiba lang siya magte-training sa amin at for sure, mas matagal ang ilalagay niya dito. Bakas ang galit sa mga mata nito pero hindi ako natatakot. Kaya hindi ako nagdalawang isip sa pagsagot ng yes at alam ko, ganon din si Margot. Kung gusto namin makaalis dito na mabilis, need namin pakisamahan ang lalaking ito at sa kanya pala nakasalalay kung gaano katagal ang ilalagay namin dito. Tumigil na sa pagpapumiglas si Alexandra na tila ba nawalan na ng lakas at doon lang siya binitawan ng lalaki. Bumagsak pa po si Alexandra sa buhangin at binabawi niyang paghinga. Lumuhod ang lalaki sa harap ni Alexandra at muli siyang tinanong, lahat ng kasama mo, sinagot na ang tanong ko. Ang nakangiting sabi ng lalaki, do I have a choice? Ang tanong ni Alexandra na humahangos pa rin pero nakangiti na. Ang weird lang, parang kanina lang muntik na siyang malagutan ng hininga. Okay talaga sigurong magkakilala sila. Umiling-iling ang lalaki na nakangising demonyo pa rin ngayon. Tumayo na si Alexandra bago sinabi ang salitang, yes sir. Pero ang pagmumukha niya ay parang no naman. Wala lang talaga siyang choice. At tinalikuran na kami ng lalaki at sumunod na kami sa kanya.